Nahihirapan ka bang painumin ng gamot ang anak mo? Paano mo malalaman kung safe ba yung iniinom na gamot ng anak mo? Anong hindi pwedeng i-take na gamot ng bata? Ano ang mga dapat natin gawin para ma-make sure natin na tama ang pag-inom ng mga bata? Paano kung ayaw uminom ng gamot ng bata? Saan ang dapat lagayan ng mga gamot? Paano itapon ang ubos na bote ng mga gamot? So kung nahihirapan ka magpainom ng gamot sa mga anak mo, or gusto mo lang talaga malaman kung paano ang tamang pagpapainom ng gamot sa bata, please keep on watching. Ang pagbibigay ng gamot sa mga bata ay medyo mahirap. At alam kong maraming magulang ang nakakaranas nito. Tapos, kailangan uminom ng anak mo ng gamot. And ayaw niya. Problema talaga yan. Mahirap din magpa-check up ngayong time ng pandemic. Kaya hindi mo sure kung sobra ba o kulang ba yung napapainom mong gamot sa iyong mga anak na pwedeng mag-cause ito ng side effects sa mga bata. Kung ang bata ay may flu o sipon, dapat po siya ay may tamang pahinga at uminom ng maraming tubig para maiwasan ng dehydration. Kung may baradong ilong naman po ang bata, pwede na yung saline drops or salt water para mapanipis yung nasal secretions. Para naman po maging safe yung paggamit ng OTC or prescribed medicine ng inyong mga anak, magpa-advise muna tayo sa ating mga doktor or pharmacist bago sila painumin ng gamot. Dapat alam nyo kung anong brand or pangalan ng gamot na iinumin niya and kung para sa nito. Dapat alam nyo din kung paano siya i-take. Halimbawa, by mouth, rectal, sa balat, inhaled ba ito, or para sa tenga. Halimbawa, meron namang special instructions sa inyo yung doktor. Gaya ng dapat inumin bago kumain, dapat 1 hour or 2 hours before bago kumain, or wala pa dapat laman ng tiyan, or 30 minutes after kumain. Kailangan alam nyo din kung saan ito dapat ilagay, kung ano yung mga side effects nito, mga allergic reactions na pwedeng maranasan ng baby nyo, and kung paano pag na-miss ng bata yung dose. Nakadepende din po kasi sa patient weight ng bata, yung dose niya, hindi lang sa edad. Pag kasi napakulang ng dose yung bata, pwedeng hindi ito maging effective, or pag sobra naman, pwedeng maging harmful sa bata. Syempre, iba-ibang medicine, iba-ibang concentration ng ingredients nila. Kaya wag kayong mahihiyang magtanong sa mga pharmacist or doktor nyo. Dapat din masabi nyo kung may allergy ba ang bata sa mga certain types of gamot, or may tinitake ba siyang gamot before sa ipe-prescribe na gamot para sa kanya. Meron din kasing mga gamot na ginagamit lang pagkailangan, gaya ng for pain or for fever. And wag po tayo basta-basta magpa-take ng cold or cough medicine sa bata unless sinabi ito ng doktor nyo, lalo na kung siya ay 6 years old pababa. Marami po kasing mga cough or cold medicine na merong iba-ibang kasamang o kahalong ingredient, gaya ng Simdex. Pwede kasi siyang for sipon, tapos may kasama pa siyang paracetamol. So kung iinumin mo siya ng for sipon, tapos bibili ka pa ng another paracetamol, madodoble na yung paracetamol na i-intake ng bata. And pwede po ito maka-increase ng chance ng accidental overdose pag hindi nasubaybayan yung gamot. May mga gamot din na dapat i-take for 7 days. Syempre, gaya ng antibiotic. Kahit okay na yung pakiramdam ng bata, nung 3 days pa lang or 3rd day pa lang, kailangan pong tapusin ng bata yung 7 days na na-required or pinescribe ng doktor sa kanya. Kasi po, pwede pong bumalik yung infection and mas malala pa. Bibigyan ko po kayo na example. Natutunan ko to sa professor ko nung college, si Ma'am Donna. Hello po. Pero ito yun. Example ha, merong mga pulutong ng mga bacteria dyan. So, isipin nyo may mga bacteria dito sa gilid na to. Tapos, andito yung mga antibiotics. So, itong antibiotics na to, susugod sila ngayon kay bacteria. Si bacteria, nasaktan. So, nanghina siya. Kaya kayo gumaling dun sa 3rd day or 4th day. Kaya gumaling yung nararamdaman yung ubo or sakit ng lalamunan, gumaling. After nun, huminto kayo sa pag-take ng antibiotic. Nanghina pa lang siya ha. Ngayon, nag-stop kayo, bumalik yung kanyang lakas. Ito pala yung naramdaman ko sakit. So, kayang-kaya ko na ito. Nasugatan lang siya eh. So, anong nangyari ngayon? Uminom ka ulit kasi sumakit na naman siya. Alam niya na kung paano yung pain. Alam niya na kung paano yung sakit na dinulot nung antibiotic na ininom mo. Wala din.
hindi na e-effect ngayon yung antibiotic na yun sa kanya. Kailangan niya na magtaas ng dose para may panlaban na ulit dun sa bacteria yung naging resistant na dun sa antibiotic na ininom mo nung nauna. Napakahalaga ng 7 days treatment ng antibiotic or 14 days man yan kung mahaba-haba. Kaya huwag kayong titigil ng pag-take ng antibiotic kung nasimulan nyo na. Okay? Huwag po kayong magpapainom ng aspirin sa bata. Lalo na kung viral illness yung nararamdaman, flu, chickenpox, or upper respiratory infection, dahil pwede po silang magkaroon ng Ray's syndrome. So, papakita ko sa screen kung ano ba yung Ray's syndrome and anong itsura nito. Ito po kasi ay life-threatening disease na pwedeng mag-cause sa bata ng nausea and vomiting, extreme tiredness, na pwedeng mag-lead sa kanila ng coma. Kaya dapat lagi nyo pong i-check yung labels. Or kung nahihirapan kayo, pwede nyo pong ipa-check sa aming mga pharmacist or PA bago nyo ito ipainom sa bata. Meron kasi mga aspirin-containing medicine na gumagamit ng other term ng word nila or gumagamit ng other name nila bukod sa aspirin. Gaya ng halimbawa, ang ginamit na term ay salicylate or acetyl salicylate. Aspirin pa rin yun. Iwasan nyo po ito para sa mga bata. For safe medicine use naman po, huwag kayong gagamit ng prescribe sa ibang bata. Uso kasi yun, no, yung prescribe dun sa kapitbahay mo, gagamitin mo na rin para sa anak mo. Siyempre, huwag din ipagamit sa bata ang gamot na para sa adult. Lagi din po nating i-check ang packaging. Kasi po yung sa packaging pala ay dapat hindi siya tampered or walang sira. Halimbawa sa chewable tablet, walang butas. Marami kasing kumakalat na fake ngayon. And yun, i-double check lang po natin. Doble ingat lang po tayo. And syempre, yung expiration date. Po kayong mahiya magtanong sa inyong mga pharmacist kung may mga gusto pa kayong malaman tungkol sa gamot nyo. Or kung gusto nyo pang malaman yung mga karagdagang side effects na kasama nito. So, eto na. Paano ba magpainom ng gamot sa bata? Syempre, dapat i-double check nyo muna. Lalo na sa gabi. Kasi baka maling bote yung makuha nyo. Patay tayo dyan. Basahin nyo dapat lahat ng instructions. Kung with or without food ba dapat ito i-take? Or dapat ba after meals? Depende. Basahin nyo po yung instruction na nakaprescribe sa inyo. Syempre, i-check nyo din po kung tama ba yung dose. I-measure nyo din po ng tama. Kung hindi kayang mapainom sa cup yung bata, pwede naman po sa syringe or sa dropper kung ano mang meron kayo dun. Para syempre, mas less mailuwan ng bata yung gamot. Ilagay nyo dapat yung gamot nyo or yung pinagamitan, yung syringe or dropper, sa safe na lugar na hindi kayang maabot ng bata. So, kung nakalimutan painumin ng gamot si baby, huwag pong humabol ng dose. So, huwag nyong doblehin yung pagpapainom nyo. Ituloy nyo na lang po yung next dose. Kayo tatakas pa kayo eh. Paano kung ayaw uminom ng bata ng gamot? Kasi daw, sabi ni baby, pangit daw yung lasa. So, ito yung mga tips na pwede kong i-share sa inyo. Try nyo po i-ref or i-chill yung gamot na reseta sa inyo. Pero syempre, i-check nyo din kung pwede po ito i-chill or i-ref. Kasi minsan, may mga gamot na pag niref sila or chinil nga, ay pwedeng ma-alter yung effectivity nito. Try nyo din minsan ihalo ito sa food or sa drink. Pero, ito na naman si pero itanong nyo muna sa mga pharmacist nyo or doktor kung pwede ba itong i-take kasama ang food na ganito. Kasi again, may mga gamot po na pag tinake nyo, kasabay yung food, pwede po maka-apekto ito. Iwasan nyo na din pong ihalo yung gamot ng anak nyo sa bote or lalagyan ng bote nila sa gatas. Kasi paano pag hindi naubos ng bata yung gatas niya, edi hindi niya din naubos yung gamot niya, di ba? Hindi niya na may intake yung tamang dose ng gamot. Sayang lang. Kung syringe yung gamit nyo, pwede nyong i-squirt yun or ano ba? Squirt nga. I-squirt yung syringe dun sa may cheeks na parte sa loob nung bibig nung bata. Wala kasing taste buds dun. So, hindi niya malalasahan yung gamot. Kung hindi naman kaya ng bata yung tablet or capsule, tanong nyo din sa inyong mga pharmacist kung pwede ba itong durugin kasi may mga gamot din na pag dinurog, makaka-effect din or makaka-apekto din sa effectivity nito. So, ang tamang technique kapag pihikan yung bata sa lasa, try nyo na lang pumili ng mga gamot na yung flavor pasado sa kanila. Ito pa yung isang wag nyo sanang gawin. Please, mga mami, mga daddy, huwag niyo pong tawaging candy ang gamot. Baka kasi makuha bigla nung bata yung gamot, and then, hindi niyo siya binabantayan, hindi niyo siya nakikita, bigla niya itong nilaklak,
or kinain, ininom, so may chance pa na ma-overdose siya. Instead, i-explain nyo na lang sa kanya kung para saan ito or saan gamit ito. Mas maganda yon para mas natututo agad yung bata, di ba? Kung sinuka naman or dinura nung bata yung gamot, huwag nyo muna siya painumin. May tendency kasi na baka isuka niya na lang ulit. So, mag-advise na lang kayo sa pharmacist. Halimbawa, paracetamol yung iniinom. Meron naman tayong suppository na paracetamol. So, yun na lang yung i-advise sa inyo. Depende kung anong mas maganda. Saan ba dapat natin i-store ang gamot? Kung pwede sa ref, pwede dapat dun sa taas na parte ng ref para hindi maabot ng mga bata. Basta dapat i-store ito sa cool and dry location. Malayo sa direct sunlight, pwedeng-pwede na yun. Or gumamit din tayo ng mga child-resistant cups. Gaya nung sa tempra, di ba kailangan pa siyang i-push, tapos saka pihitin para hindi agad siya mabuksan or matapon. Helpful din kasi yun para hindi agad mabuksan ng bata and mainom na ito. Kung itatapon naman po natin ang mga ubos na bote ng gamot, make sure po na malayo tayo sa mga bata and hindi mako-contaminate yung environment. Huwag po din natin itapon basta-basta sa toilet unless nasabi ito sa packaging. Kung may mga nakakatusok naman or babasagin yung bote or merong needle doon, i-store po natin ito sa isang plastic container para yung mga kukuha ng basura, hindi sila basta-basta masugatan or ma-infect. Yan guys, tapos na ang ating vlog tungkol sa pagpapainom or tamang pagpapainom ng gamot sa bata. Sana may natutunan na naman kayo. And kung meron, please like. Kung nagustuhan nyo and gusto nyo malaman pa ng mga kumare nyo, kumpare nyo, or kung ano, kung sino-sino man, please share to your friends. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo. And see you on my next video. Bye-bye!